Purihin, purihin, purihin po natin ating Diyos na buhay. Sige po, ipalakpak ang mga kamay yan sa ating Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. Inaanyayahan po namin yung bagong dalo sa gawain ito. Pakidala po sa gitna at ating i-welcome. Mga kapatid, mayroon po tayong baguhan. Hello, dito ka lang ha. Nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya maging tahanan niya. Kami nagagalak na makasama ka. Amen. Glory to God. Maraming salamat kapatid. At ang iyong nasumpungan ay ang DWXI, Prayer Partners Foundation International. Ang layunin po ng aming gawain ay upang ipahayag sa madla ang kadakilaan, kapangyarihan ng ating Diyos. Ang ibig sabihin ng L ay God, siya din naman ay Almighty. God Almighty, mayroon pa po yung ibig sabihin, the all-sufficient one or the God who is more than enough. Nasa Book of Genesis po yan lahat matatagpuan. Mayroon po tayong 7 pangalan na tinatawag namin sa gawaing ito. Nandun po yan sa Genesis. Maraming salamat sa pagtugon mo. Itong mga hawak mo na to ay mga gifts para sa iyo. Higit sa lahat, ito ang schedule ng ating banal na gawain. From Monday to Friday po, dito tayo sa St. Joseph. From 12 o'clock to 2:30 po tayo dito, all the way. 11:30, nag-i-start na po tayo ng rosary. Ang mga hawak muna yan, higit sa lahat, ito ay ang Salmo 91. Ito po ay, dinadasal po namin ito from 6 a.m., 12 noon, 6 p.m., at hanggang gabi na yan. Ang nakasulat dito ay ang salita ng Diyos na kung saan, ayon sa iyong pananalig o pananampalataya, ang nakasulat dito, kapatid, ay isang mga salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Ayon sa iyong pananalig, pananampalataya, kung ikaw ay may mga karamdaman, dasalin mo lang ang mga salita na yan at ikaw ay gagaling. By faith po yan, by faith. Hindi po sa panyo, kundi sa nakasulat dito. Amen po. Amen, glory to God. Pwede ba naming malaman kung ano talaga yung day off mo, kapatid? Sunday po. Sunday. Welcome ka pa rin sa Monday pag nakalabas ka ng Monday. Ano po ang pangalan natin, kapatid, at taga saan ka po sa atin? Ako po si Lynn, taga Zamboanga del Norte, Mindanao po sa Pilipinas. Mindanao. Amen. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Palakpak po ang mga kamay na yan sa ating Panginoon.
Glory to God, glory to Christ Jesus. Ang dalangin namin kapatid, nawa ito'y hindi una at huli mong pagdalo, bagkos makita ka pa namin sa mga susunod na araw. Dahil Sabado at Linggo pala mayroon tayo sa Saikung. Kung Sunday po ang day off ninyo, ganong oras din po. Okay. Maraming salamat kapatid at welcome ka sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Maraming salamat. God bless you. Pwede ka na pong bumalik sa inyong upuan. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa sharing portion. Sino ang mga pinagpala dito? Taas ang kamay. Amen. Glory to God. Ang lahat ng pinagpala, isa-isa pong tatawagin. Sino pa ang mauna? Sister Cherry. Halika na, tumayo ka na dyan. Nagtaas ka ng kamay. Yung mga biyaya na yan, wag po natin yan ipagkait na i-share po sa ating mga kapatiran. Yan po ay biyaya. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat at sa lahat ng mga nanonood. Gusto ko lang ibalik ang papurit pasalamat sa ating Diyos. Unang-una sa kalakasan sa araw-araw, yung safety ko at sa pamilya ko, isang malaking pagpapala na po. At salamat Lord dahil today, first day ng eskwela ng anak ko sa kinder. So, after 42 years, may estudyante na ako. Kaya thank you Lord. Glory to God. O, di ba? Ang saya. At kailangan yung mga biyaya na yan na natanggap natin sa Panginoon ay ating ipagsigawan. Amen? Sino pa po? O, Sister Grace, halika na dito. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Glory to God. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Nais ko lang po ibalik na mataas na papuri, pagsamba sa ating Panginoon dahil talagang napakabuti niya po. Nung Saturday po ay talagang gipit na gipit ako. Sabi ko, Lord, wala pa po akong kulang po yung pang-allowance ng mga anak ko. Talagang kasi binayad ko po lahat doon sa dorm ng anak ko kasi ang mahal po ng dorm niya. Kaya ilang buwan po ako hindi nakabayad, kaya naipon. Kaya ang lahat ng sahod ko ay talagang binayad ko lahat. Kaya sabi ko, Lord, paano? Sabi ko, tulungan niyo po ako na way. Sa akin naman po, I pray always na God will provide. Nabigay na po ng amo ko yung salary ko nung last week. Sabi ko, Lord, kulang talaga. So, nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, nawa, kung ano po ang pagpapala, kasi nanonood po ako ng gawain sa Ambel. So, nanonood din ako sa mga sharing. Napakabuti po ng Lord. So, sabi ko, Lord, kung ano pong pagpapala nila, naway ipagkaloob mo rin po ang hinihiling ko na hindi po ako mangungutang. Kaya, thanks God, nung 1 hour after ako nag-pray kay Lord, may dumating po na notification doon sa cellphone. Sabi ko, sa amo ko po galing, sa amo kong lalaki. Tapos nung pag-sin ko po ay dumating po isang buwan na sahod. Sabi ko, bakit ang laki nito? Sabi ko, tapos nag-chat po ako sa amo ko. Sabi ko, sir, if you don't mind, maybe I take already my salary last week. Sabi, akala ko kasi hindi niya alam na nabigay niya na sa akin, baka nakalimutan niya. Pero praise the Lord, sabi ng amo ko, it's okay, no problem. Kaya thank you Lord, talagang napakabuti ni Lord. Talagang dinig na dinig niya, hindi mo pa sinasabi, ay talagang tinutugon niya na. Kaya maraming salamat po. Ang lahat ng ito ibinabalik ko na mataas na papurit pagluwalhati sa ating Panginoon. To God be the glory. Amen. Amen. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Sabi nga, iniisip pa lang natin, alam na ng Panginoon yan. Amen? Mayroon pang isa? Sino po? Sister Agnes? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Gusto ko lang pong ibalik sa ating Diyos ng taos-pusong pasasalamat. Kasi may prayer, isa po sa prayer ko,
tinugon ni Lord. May prayer po ako kasi yung isa ko pong para po dun sa pamangkin ko, yung pamangkin ko po na ito, ano po siya, pasaway po siya, sakit po siya ng ulo ng nanay ko. Opo, lagi sila nag-aaway ng nanay ko. Tapos parang isang linggo, wala pa pong isang linggo ang pasukan, nahulian po siya ng kutsilyo sa bag. So, sinuspindi po siya. Kaka-start pa lang po ng klase. Sinuspindi po siya. Tapos sabi sa kanya, pag hindi niya dinala yung parents niya or guardian niya, hindi na siya papapasukin doon sa school. So, sinabi ko po dun sa kapatid kong isa, yung kapatid ko po nasa PDEA, pero pumunta din naman po yung father niya. Ngayon, ang prayer ko po kasi sa kanya, kasi gustong-gusto po niya magpare, pero pasaway po talaga siya. As in, super pasaway po siya. Pero ang pangarap po niya magpare, makapasok ng seminary. Ang una, ang sabi niya sa akin, gusto ko makapasok sa seminary, kaso lang walang magi-sponsor sa akin, sabi niya. Alam po ninyo, nagpipray ako na sana, Lord, sabi ko, kung kalooban po ninyo na magpari po itong aking pamangkin, sabi ko, nawa mayroon po mag-sponsor. Alam po ninyo, sinabi po niya sa kapatid ko po na na officer po sa PIDEA, sabi niya, tita, gusto ko po talaga magpari, sabi niya. Okay, sige, magkano ang magagastos dyan, sabi ng kapatid ko. Glory to God. Alam po ninyo, ganun po. Yung iniisip po namin kung sino mag-sponsor sa kanya, nandun lang na pala sa bahay. Yung tita ko lang po. Yung tita lang pala niya. So, glory to God, glory to Christ Jesus, kasi alam po ninyo, pasaway po siya, pero po siya. Sabi ko nga po, kaya siguro siya nagpapasaway para pagdating ng araw na maging pari na siya, meron po siyang i-share na meron po siyang i-share sa buhay na nangyari sa kanya. Kaya siya rin po yung masipag po na magsakristan po. Siya rin, kahit na po anong oras, anong ginagawa niya, kung tinawag po siya ng pari, nasasamahan niya na, alika, punta tayo, may misa tayo sa barangay, sabi sa kanya, pumupunta po siya. Kaya glory to God, glory to Christ Jesus, kahit na ganun po siya pasaway, landon po palagi yung paggabay ni Lord sa kanya, paglilid po sa kanya. Kasi ganun po yung malayo po sa mga magulang niya. Kaya salamat sa Lord sa patuloy na paggabay at patnubay sa aking mga mahal sa buhay. Yes, Lord, thank you, Lord. To God be the glory. Amen. Amen. Ganyan kabuti ang Diyos. Amen. God is so good. Amen. All the Dahil time. kung ano yung plano ng Diyos at may plano ka sa buhay, kung iniisip mo na maganda yung plano mo, mas mayroong nakalaan para sa'yo si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Wala na po tayong oras. Tayo po'y dadako na sa ating panambahan. Inaanyayahan na po ang lahat na tumayo. Tayo po'y pangungunahan sa panalangin ng ating kapatid, Sister Ella. At ang gagamitin naman na maghahayag na yung mabuting balita, O Diyos, ay ang ating kapatid, Brother Edgar Relacio. At sa panambahan naman po ang El Shaddai Gospel Music Ministry sa pangunguna ni Sister Grace. Sa ngalan ng Ama na Anak, Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Narito kami muli nagkatipon-tipon para ikaw ay pasalamatan at purihin. Humihingi po kami, Panginoon, ng iyong kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa puso, sa isip at sa gawa. Nagpapasalamat rin po kami sa linggong nagdaan na kami ay masigla, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng blessings na ipinagkakalob mo sa aming araw-araw, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng mga nararanasan namin pagsubok na aming napagtagumpayan. Pagpalain mo po sa araw na ito maging matagumpay ang banal mong gawain, Panginoon.
pagpalain mo rin po, Panginoon, ang taong na iyong isinugo na siyang makahangad ng mga banal mong salita na si Brother Edgar Revelacio. Panginoon, bigyan mo po siya ng magandang kalusugan at ilayo mo po siya sa lahat ng kapahamakan. Pagpalain mo rin po, Panginoon, sa lahat mga workers at mga choir, bigyan mo po siya ng sila na magandang kalusugan at iligtas sa anumang kapahamakan, Panginoon. At ang aming mga prayer request, Panginoon, alam namin na hindi pa namin na isusulat, ay inaangkin na po namin na iyong tinugon, Panginoon. Pagpalain mo rin po na ang lugar na ito ay mailigtas sa anumang karahasan, Panginoon. At pagpalain mo pa, Panginoon, sa araw na ito na maging maayos at magiging matagumpay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Let's continue to worship God. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. In truth, I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Are you blessed? Amen. Amen. Walking in the light of God is very important. Amen. 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 Dahil Amen. napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Following in footstep of our Lord Jesus is not easy, right? Amen. But if you keep going, for sure we're walking in the light of the Lord. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. At tayo po ay sama-sama magpuri sa ating Panginoon at sama-sama po tayong umawit at sumamba sa ating Panginoon. Amen. It's a great thing to praise the Lord. Hallelujah. Woohoo. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of
walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to praise the Lord. Hallelujah. Woo! Patuloy po tayo Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. It's a great thing to praise the Lord. 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 Walking in the light of God. Walk, walk, walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light It's a of great thing to God. serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light Walk, of walk, God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light Great of thing to love the God. Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Amen. Glory to God. Sadyang napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay. Mataas na mataas po. At sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. Patuloy natin damhin at patuloy nating hilingin na maging closer po sa ating Panginoon. Patuloy natin hilingin na patuloy siya nating makilala. Dahil alam natin, mga kapatid, pagkilala po natin ng ating Panginoon, hindi po tayo matitinag. Sa lahat ng mga problema natin, hindi po tayo basta-basta matatalo. Dahil alam natin, meron po tayong Diyos na handang tumulong, na handang sumaklulo sa atin. Amen? Amen? Amen. Patuloy po natin sambahin ng ating Panginoon. Hallelujah. I want to know you more. In your presence I feel secure. Even trials will come my way. I choose to serve you, Lord. Lord, I want to know you more. In your presence I feel secure. To glorify and praise you, I lift your name on high as I worship knowing you.
glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you, as I worship you, as I worship you. Hallelujah. We worship you, Lord. We give you thanks and praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Jesus. To God be all the glory. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord, oh my soul.
Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Aming Panginoong Heso Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka magpakailanman. Just could not Dakilang El Shaddai, Ama naming nasa langit, Ikaw ang Diyos na pumapatnubay po sa amin upang kami dalhin sa tamang landas at hindi kami mapahamak, bagkus patuloy namin maranasan sa buhay namin at makamtan, O Diyos, ang mga pagpapalang ipinangako mo po sa amin.
Narito kami ngayon sa iyong banal na harapan, Ama naming nasa langit. Bilang inyong mga anak, isinusuko namin sa iyo ang aming sarili at buong puso, Ama, na kami po, Diyos, nagpapakumbaba at inaamin. Wala kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Kung wala ang pagsasama niyo at paggabay sa amin, O Diyos, hindi namin magagawang tahakin ang tamang landas para po sa aming kaligtasan, para sa aming ikabubuti. Ama, patuloy mo kaming tanglawan sa araw na ito ng iyong liwanag. Dalangin namin, bihagin mo ang aming isipan, bihagin mo ang aming puso, O Diyos, at patuloy, Ama, na turuan na sumunod sa banal mong kalooban. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng pangunawa sa mga salita mong aming pakikinggan upang, Panginoong Hesus, mabatid naming lubos ang nais mong ipagawa po sa amin. At ang buhay meron kami, Panginoon, ay patuloy may talaga para sa iyo, para maluwalhati, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian sa bawat gagawin namin. Samahan mo kami, O Diyos, sa aming pagtitipon sa lugar nito. Ang pagpapala mong ipinangako, patuloy amang iparanas sa bawat isa. Dinggin mo nawa ang aming mga dalangin at ipagkaloob sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Alleluia, alleluia.
Purihin natin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata ay 4, simula mga talata 15 at talata ay 16. Manapa sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya, nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasu-kasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang ating Panginoon, sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, glory to God. At pwede na po silang maupo. Muli po isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang alisaday at muli na naman sa hapon po nito ay narito tayo upang patuloy mapakinggan ang mga aral at salita ng Diyos na kung saan siyang panuntunan ng buhay po natin para tayo patuloy na makasunod sa kanyang kalooban. Ang buhay meron tayo sa daigdig na to ay patuloy po na kung saan umayon sa panuntunan ng ating Diyos upang ang bawat isa sa atin ay patuloy maging instrumento ng kabutihan na nais ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Na napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, kaya niya tayo dinadala sa ganitong gawain na kung saan napapakinggan natin ang mga salita ng Diyos. Isang palatandaan lang iyan mga kapatid na mahal tayo ng Diyos, hindi tayo nakakalimutan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Na sa pamamagitan ng patuloy po na kung saan pag-akay niya sa atin, pagdala sa atin sa kanyang banal na gawain, na sa pamagitan nito ang kanyang salita ay ating napapakinggan. Isa lang ibig sabihin niyan, mahal ka ng Diyos. Kasi kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi niya na ipaparinig pa sa atin yung kanyang salita. Amen? At alam natin minsan, kapag hindi mo na mahal ang isang tao, iniiwasan mo nang kausapin. Di po ba? Amen. Pero kapag mahal mo siya, gusto mong lagi mo siyang kaharap, lagi mo siyang kausap. At yan ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang ating Panginoong Jesus. Nais ng Panginoon, lagi niya tayong kausap. Minsan nga po, ang sabi nga po nung isang bata, ang sabi ng tatay niya sa bata ay sabi niya, anak, nung pasukan na ng eskwela, sabi ng kanyang tatay, anak, magkano ang baon mo sa kailangan mong allowance sa loob ng 1 linggo? Binibigay ng tatay niya yung allowance niya sa loob ng 1 linggo kasi nga ay yung kanilang ang eskwelahan na pinapasukan niya, andoon lang kapitbahay nila. Kaya 1 linggong allowance binibigay pagtapos ng eskwela, yung bata uuwi sa kanilang bahay. Pero nung high school na yung bata, malayo na, sabi ng bata, ng tatay niya nung pasukan, anak, magkano kailangan mong allowance ngayong araw? Sabi ng bata, bakit ngayong araw? Bakit hindi 1 linggo na allowance? Sabi ng tatay niya, gusto ko lagi kitang nakikita. Kaya para sa bata, madali para sa kanya ang magstay na lang sa bayan kasi malayo, pag uuwi pa sa barangay nila, gusto niya lingguhan na lang umuwi, pero ang tatay niya hindi pumayag. Kaya ang tatay niya binibigyan na lang siya ng 1 araw na allowance. Kaya pag tapos ng eskwela, uwi yung bata, para sa kanya, pinahihirapan siya ng tatay niya. Sa tatay niya, gusto niya lagi niyang nakikita yung kanyang anak. Kayang ibigay ng mga pagpapala sa buhay natin, kahit 1 taong pagpapala, kaya naman siguro ibigay sa iyo ni Lord. Di po ba? Amen. Kahit ilang buwan, di ba, kayang ibigay ng Panginoong Jesus. Lalo na yung 1 linggo mong allowance o pangangailangan, kayang ibigay ni Lord. Di po ba? Amen. Kaya sa atin yan. Pero ano ang ayaw ni Lord?
Ang ayaw ni Lord, taunan kayo nagkikita. Kung kailan ka lang may kailangan. Amen? Ayaw ng Lord na buwanan kayo nagkikita. Ayaw niyang lingguhan. Gusto niya araw-araw. Nagkikita kayo, kausap ka niya, kinakausap mo siya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Gusto niyo ba yung ganon? Araw-araw kausap mo si Lord, araw-araw ay na kung saan ay naririnig natin yung tinig niya. Amen? Para po sa atin, yung mga nais iparating, yung mga panuntunan ng Diyos, sa nais niya para araw-araw mabuhay tayo sa kanyang panuntunan. Ang sabi po dito, tayo po manapa sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, maging ganap tayo kay Kristo. Maging ganap. Amen? Nais po ng sabi dito ni Pablo, dapat tayo po'y laging magiging ganap sa paningin po ng Diyos. Amen? At para tayo magiging ganap sa paningin ng Diyos, ang sabi po dyan, dapat po tayo po ay nabubuhay sa diwa ng pag-ibig. Amen? Sa diwa ng pag-ibig. Hindi naman nangangahulugan na kapag tayo po ay sinabing ganap, ay hindi ka na nagkakamali. Amen? Hindi naman po yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Ibig sabihin na hindi ka na nagkukulang. Andiyan dyan yung pagkukulang. Amen? Wala namang taong perpekto dito sa mundo, kahit perpekto pang pangalan yan. Di po ba? May pagkukulang pa rin po yan, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Pero nagiging ganap lang tayo sa paningin po ng Diyos kung ang lahat ng ating ginagawa ay nagagawa natin sa diwa ng pag-ibig. Amen? Dahil alam po natin, kapag sinabing diwa ng pag-ibig, ang sabi nga po sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata po 10, Kabanata 13, 13 talata 10, ang sabi doon ni San Pablo, dahil ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Amen? Kaya kapag minsan kahit may pagkukulang, pero kung ang ating laging motibo sa paggawa, kahit may pagkukulang ay may padama yung pag-ibig, mga kapatid, magawa yung mabuti, nagiging ganap pa rin po yan sa harapan ng ating Penso Kristo. At ang sabi po dyan, kaya nagiging ganap iyan kung tayong lahat ay gumaganap bilang isang katawan ng ating Penso Kristo, tayong lahat ay gumaganap ng ating tungkulin. Amen. Pag sinabing tungkulin, yung mabuti. Amen. Yung mabuti na nais po ng ating Penso Kristo. At kinakailangan maganap natin, magawa natin ang lahat ng iyan sa pamamagitan o diwa ng pag-ibig. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, para maging ganap, isa lang ang nais ng ating Panginoon, tila bagang pinaparating sa atin ng Panginoong Jesucristo, umunlad kayo. Amen? Umunlad, nais ng Panginoong Jesus, umunlad tayo sa kagandahang loob. Amen? Kapag pag-ibig ang naghahari sa puso ng tao, gaganda ang kalooban ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya dyan po nais ng Lord na umunlad tayo sa kagandahang loob. Na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, yung grasya ng Diyos dumadaloy sa atin. Amen? Yung grasya po ng Diyos, ang siya pong patuloy na pumupuno sa buhay po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil po dyan sa kagandahan po ng Diyos, alam po natin yung grasya ng habag ng Diyos ay dumadaloy po sa atin. Amen? Yung habag ng Diyos nararanasan ng bawat isa po sa atin na sa pamamagitan po ng habag ng dihan ng Diyos na nararanasan natin yung lahat ng pabor ibinibigay sa atin ng Diyos. Kanina maalala natin doon sa Ebanghelyo, makita nyo po anong sinabi po dyan kanina sa Ebanghelyo. Wala akong ipapakita sa inyo na palatandaan maliban doon sa palatandaan na nangyari kay Jonas. Amen? Ano ba yung palatandaan doon sa buhay po ni Jonas? Ang bayan ng Nineveh po ay sukdulan na sa langit yung kanilang kasalanan. At dahil sukdulan na sa langit ang kanilang kasalanan, ang nais ni Jonas, yung mga taga roon ay parusahan na ng Diyos. Parusahan sila ng Diyos dahil sa kasama ng kanilang ginagawa. Pero anong ginawa ng Diyos? Inutusan niya si Jonas pumunta sa lugar na yan para ipangaral yung salita ng Diyos nang sa ganon ang mga tao sa lugar na yan ay bigyan ng pagkakataon makapagsisi. Kita niyo yung pabor na iyon? Amen?
na ibinibigay sa atin ng Diyos sa bayan po na yon, na binibigyan niya yung mga tao sa lugar na yan ng pabor na makapagsisi sa kanilang kasalanan dahil hindi nais ng Diyos kahit suktulan na sa langit yung kanilang kasalanan, hindi po nais ng Diyos na sila'y mapahamak, hindi nais ng Diyos na sila po ay parusahan. Amen? Isipin na lang natin, sa buhay natin, nung tayo po'y naliligaw pa ng landas, hindi pa natin kinikilala si Lord sa buhay natin. Sabihin na lang natin, kilala natin si Lord, pero yung ginagawa natin, hindi naman tama, hindi ayon sa panuntunan ng Diyos. Diba? Hindi naman tayo kinuha ng Diyos na sa panahon ng dyan tayo. Sa ganung kalalagayan. Amen? Bagkas anong sabi po ng Panginoong Hesus sa sulat niya, sa pangalawang sulat niya kay Pedro, Kabanata 3, talata 9, tayo'y binibigyan niya ng pagkakataon. Amen? Makapagsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan, nagawang kasalanan, nang hindi tayo mapahamak. Yan po ang grasya, yan ang kagandahang loob ng Diyos, na dahil dyan sa kagandahang loob ng Diyos, ang Diyos na to hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti sa kabila na tayo'y hindi nagiging mabuti. Amen? Di po ba? Kasi kung magtanong ako sa inyo ngayon, sino mabuti dito? Taas ang kamay. O di ba? Hindi tayo makapagtaas ng kamay. Di po ba? Kung sino yung mabuti mga kapatid. Pero sa kabila ng lahat kung iyan na sabi natin, kaya tayo hindi mabuti kasi alam natin may pagkukulang, may pagkakamali po tayo. Pero hindi ang Diyos hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti sa bawat isa po sa atin. Dahil po sa kagandahan po ng Diyos, tayong lahat pinatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan nga para po ipalasap sa atin ng Diyos yung kagandahang loob na ito. Kasi kung hindi po maipalasap sa atin ng Diyos yung kagandahang loob na ito, hindi rin po natin mauunawaan kung ano yung kagandahang loob. Hindi ito maghahari sa puso natin, hindi ito, tawag po nito, hindi ito mauunawaan, hindi ito mararamdaman ng puso po natin kung hindi po ito ipinadama sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga po dito sa aklat, sa sulat ni Pablo sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, talata po ay 5, ang sabi diyan, tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Niligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Noon po, ang sabi po, dahil diyan sa kasalanan, parang patay tayo, di po ba? Para baga sa harapan ng Diyos ay wala tayong kwenta, dahil po hindi naman talaga natin nagagawa yung mabuti dahil alipin tayo ng kasalanan. Amen? Na minsan, masasabi po natin, minsan nga sabi ko nga ay, halimbawa ay merong isang inumin, bibigyan ka ng isang soft drinks na nasa bote yung soft drinks, tapos yung soft drinks na yan lalagyan ng straw, tapos yung straw nakalabas sa bote, lalagyan ng grasa. Iinumin mo pa ba yun? Hindi po. Hindi po ba? Yung soft drinks malinis, pero yung straw na dadaluyan marumi. Di po ba? Marumi. Kaya kahit gumawa tayo ng mabuti, kung tayo alipin ng kasalanan, hindi pa rin nakakarating kay Lord yung mabuti. Amen? Dahil nagiging marumi tayo bilang daluyan mga kapatid. Subalit, pinadama sa atin ng Diyos ang kanyang kagandahang loob, pinatawad po tayo sa kabila na tayo po'y makasalanan, pero dahil dyan sa ating pagiging makasalanan, tayo iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo nang madama natin yung tunay na kagandahan po ng Diyos. At yung kagandahan ito ng Diyos, ang siyang patuloy mga kapatid na dumaloy po sa atin. Pangalawa, dahil dyan sa grasya at kagandahan loob ng Diyos, hindi lang tayo pinatawad ng Diyos. Ang sabi po, handa niyang ipagkaloob sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Ang sabi ni San Pablo, buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos. Diba? Buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, ibibigay sa inyo ng Diyos anuman ang inyong kahilingan, anuman ang inyong kailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Imagine po natin, naligtas tayo nung ipinako ang kamay ni Kristo diyan. Amen? Nung nakapako yung kanyang kamay, nung tayo makasalanan, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Pero hindi sinabi ng Panginoon Jesucristo, ito na, naipako na ako, naialay ko na yung buhay ko, naligtas na kayo, bahala na kayo. Amen?
Hindi ganun si Lord. Pero matapos niya tayo iligtas, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Hindi ako titigil sa paggawa sa inyo ng mabuti. Kapag kayo may kailangan, tumawag lang kayo. Amen? Kapag kayo may kailangan, tumawag lang kayo. Kapag may nararanasan kayong kabigatan sa buhay nyo na hindi nyo kaya, lumapit lang kayo. Mga pangungusap ng ating Panginoong Kristo na nagpapadama ng kagandahang loob niya, na kung saan ang kagandahang loob ng Panginoong Hesus, kagandahang loob na walang hangganan. Amen? Kaya, sabi nga, habang may buhay at habang may Diyos, may pag-asa. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, yung kagandahang loob na yan ng Panginoong Jesucristo, yan ang nais ng Panginoong Jesus managana sa buhay po natin. Amen? Umunlad po sa buhay po natin. Sa anong paraan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo? Tularan natin ang ating Panginoong Jesus. Kung anong kabutihan ang ipinaranas sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, kabutihan din nais ng Panginoong Jesucristo matutunan nating gawin. Amen? Matutunan po nating gawin, patuloy na umunlad po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi dito sa talata po sa aklat sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, kabanata po ay 4, talata po ay 31, sinasabi ng Panginoong Hesus o talata po ay 32, sa halip, ang sabi, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait kayo. Sa halip maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa. Magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, sabi po diyan, yung kabutihang ipinarana sa inyo ng Panginoong Hesus, yan ang kabutihang paghariin nyo. Amen? Pagyamanin nyo sa puso nyo, imbakin natin sa puso po natin, na ang sabi po diyan, sa halip maging mabait kayo tulad ng pagiging mabait sa atin ng ating Panginoong Kristo, maging mabait tayo sa ating kapwa, maging maunawain tayo sa isa't isa. Tayo po na naririto sa gawain po ng ating Panginoong Kristo, tayo po itinuturing na tila, mga kapatid, tayo ang katawan ng Panginoong Hesus. Amen? Na ang bawat isa sa atin, kung tayo'y kabahagi ng katawan ng Panginoong Kristo, ang bawat isa sa atin nais ng Panginoong Hesus ay gumagalaw sa pangitan ng paggawa ng kabutihan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya kinakailangan mahayag sa atin, ang sabi nga po, kung tayo po ay, ang sabi po, bilang mananampalataya, tayo ay ilaw ng sanlibutan. Amen? Ilaw ng sanlibutan. At bilang ilaw ng sanlibutan, para matunay makita sa atin yung liwanag na iyan, na dapat liwanag, maging tanglaw na liwanag dito sa sanlibutan po nito mga kapatid, na maaari ang sanlibutan na to, alam natin ay nagtataglay ito ng kadiliman. Kasi ang naghahari dito, alam natin ay kasamaan. Amen? Subalit, nais ng Diyos na yung kasamaan na yan na umiiral meron sa daigdig po na ito ay matanglawan ng liwanag na taglay po natin. Amen? Na dahil sa biyaya, dahil sa masaganang habag sa atin ng Diyos, nagkaroon tayo ng liwanag at ang liwanag na yan yung kabutihan. Na ang sabi nga, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen? Nang sa ganon, maluwalhati ang inyong amang nasa langit. Pag sinabing maluwalhati ang inyong amang nasa langit, makita sa pamamagitan ninyo kung anong kabutihan mayroon ang Diyos. Kung kaano kabuti ang Diyos na siyang tumawag sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Tayong lahat nais ng Panginoong Hesus, ang sabi niya dito sa sulat niya sa Efeso Kabanata 2, talata po ay 21, may pinapahayag dito ang ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang banal na templo. Kanina, tayong lahat ay iisang katawan ng Panginoong Jesucristo na nagkakaugnay-ugnay na kung saan, ang sabi po, kung tayong lahat ay gumaganap lamang sa ating mga tungkulin,
sa pamamagitan sa diwa ng pag-ibig, nakikita po sa ating samahan dito bilang mga tinawag, mananampalataya, sabi ni Father Jay, bilang mga binyagan. Amen. Iisang katawan tayo ni Kristo. Kaya kung bawat isa po ay gumaganap ng tungkulin, gumagawa ng mabuti, ang sabi po dyan, para tayong isang gusali, para tayong isang templong banal. Amen? Isang templong banal, walang kapintasan, walang makita na kung saan pangit sa isa't isa, kundi lahat ay nakikita na sa bawat isa ay kagandahan dahil sa kabutihang ginagawa. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Maganda ba yan? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo na yung pag-unlad sa kagandahang loob na iyan, sa kabutihan na nais po ng Diyos, na tila bagay nais ng Diyos tayo lahat ay inaakay sa kabanalan ng ating Panginoong Kristo, hindi natin iyan magagawa sa ganang atin lamang. Amen? Hindi natin yan kayang gawin sapagkat bakit po may kulang ang lakas natin para gawin iyan, ang lahat ng iyan, yung lahat ng kabutihan, hindi sapat yung ating lakas. Amen? Kailangan natin yung lakas na galing sa ating Panginoong Jesucristo na ang sabi nga po dyan ni San Pablo, sa gitna ng mga pagsubok meron sa buhay niya. Sa gitna ng mga tiisin, mayroon nararanasan siya sa buhay niya nung siya'y tawagin ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit sabi ni Pablo po, nagagampanan niya pa rin ang lahat dahil sa lakas na ibinibigay sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po, sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan. Amen? Kasi pag nanangan lang tayo minsan sa ating sarili, mga kapatid, na kuminsan, di po ba, naiinis din tayo? Sino dito hindi naiinis? Hindi po ba? Naiinis din tayo minsan na kung saan mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, umiiral din sa atin minsan yung ating kahinaan. Amen? Pero kung wala yung tulong na galing sa Diyos, hindi natin yan kakayanin. Na ang sabi nga, habang tayo dito sa daigdig po na ito, habang tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Kristo, ang daigdig na to hindi natutuwa sa atin, napupuot siya sa atin. Amen? At kapag napupuot ang daigdig po na ito, talagang mararanasan natin yung mga gawain ng daigdig po na ito na kung saan ay laban sa kalooban ng Diyos na ang naaapektuhan ay yung mga taong ginagamit ng ating Panginoong Yesus. Amen? Yan sabi ng Panginoong Yesus, kung ang mundong ito napupuot sa inyo, bago yan mapuot sa inyo, napuot na iyan sa akin. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, manalig kayo sa akin. Amen? Huwag kayong panghinaan ng loob, bagkus manalig kayo sa akin. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo nang sa ganun po tayong lahat ay magiging matatag. Ang sabi po dyan, magiging matatag tayo at manatiling tapat na sumusunod sa mga halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sa sulat ni sa sulat ni Pedro, ang isang sulat ni Pedro, ito ang kanyang sinasabi. Ang sabi niya, ang pagtitiis ng hirap ay kasama sa paghirang sa atin ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap, di po ba? Alam ko kung anong nararanasan yung hirap ngayon. Tanungin niyo si Brother Edgar. Ano, Brother Edgar? Tanungin niyo. Antok. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang sarap kayo matulog ng ganitong oras. Di po ba? Lalo na ganitong malamig, di po ba? Di ba pinaglalabanan ninyo iyan, alang-alang po sa ating Panginoong Jesucristo, na huwag masayang yung salita ng Diyos sa araw na ito, na nais siyang dalhin sa puso po natin. Amen? Na alam po natin, yan yung salita ng Diyos, na nais ng Diyos magiging buhay natin. Amen? Lalo na sa araw po na ito, na kung saan sa araw na ito, mabigyan natin siya ng kaluguran, kaluwalhatian sa pamagitan ng pagsunod sa mga halimbawang iniwan niya sa atin sa pamagitan ng pagkilala ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Tayo pong lahat ay uunlad kung tayo po, ang sabi nga diyan, sa kagandahang loob ng Diyos na ito,
na tayo unlad kung tayo po ay susunod sa Kanya. Kung tayo ay susunod sa ating Panginoong Jesucristo. May hangarin ba kayong makasunod sa kalooban ng Diyos? Sino may hangarin makasunod sa kalooban ng Diyos? Taas ang kamay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kitang-kita naman na may hangarin kayong makasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit po mga kapatid? Sa lakas ba naman ng ulan kanina, dito pa din kayo? Di po ba? Totoo po yan mga kapatid. Papapakita lang po yan ng pagkauhaw natin sa araw na ito sa ating Diyos. Amen? Pagkauhaw sa presensya po ng Diyos, na kung saan mga kapatid, sa gitna ng pagkauhaw na yan, andiyan dyan yung hangarin na sa araw na to, mapakinggan ang kanyang salita. Ang sabi po sa sulat ni Pedro, sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 2 at talata 2, ganyan, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Yamang nalasap na natin yung kagandahang loob ng Diyos, ang sabi po dyan, manabi kayo na parang sanggol, na kung paano ang isang sanggol ay nasasabik sa gatas. Ang sabi niya, dapat kayo na nakaranas na ng kagandahang loob ng Diyos, ng kabutihan po ng Diyos, magkaroon kayo ng pananabik sa salita ng Diyos na aakay sa inyo sa matuwid na pamumuhay. Sa salita ng Diyos na magtuturo sa inyo kung paano natin susundin at isabuhay ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi, panabikan po natin iyan. Amen? Na ang isang Kristiyano na nakaranas na po mga kapatid, ng tunay po ng kabutihan po ng Diyos, kagandahan po ng loob ng ating Diyos, yan yung Kristiyano na yung kalooban ng Diyos ang tangi lang hinahangad na sa kanyang buhay. Na para bagang minsan, kahit sa gitna ng pagsubok, tulad ng ating Panginoong Kristo, anong sabi ng Panginoong Jesus? Hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo, Ama, ang gagawin ko. Amen? Hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban mo ang siyang mangyari sa buhay ko. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Na ang sabi naman po sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang sabi nga po dyan ay, mapalad ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen? Mapalad na yung nakikinig, pero mas sigit na mapalad kapag tinutupad natin. Amen? Dahil yun ang nais ng Diyos. Makita sa bawat isa po sa atin kung paano nabubuhay ang kalooban ng Diyos. Amen? Yung mabuting hinahangad, ninanasa, ang mabuti na kung saan ay nakakapaloob sa salita po ng Diyos ay nakikitang natutupad, ginagawa ng bawat isa po sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Ang sabi po ni San Pablo dito po sa sulat niya sa aklat sa mga taga-Roma, kabanata po ay 12, ipinapakita po dito ni San Pablo, mga kapatid, ito po yung kanyang pangungusap sa talata po ay 6. Yamang meron tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung pagpapahayag ng kaloob ng Diyos. Ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung kakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Lahat tayo bilang tinawag ng Diyos, may mga kaloob tayo na kung saan ang bawat kaloob na yan ay kagamit-gamit iyan para mabuo yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan natin lahat,
tila baga ay patuloy na ang Panginoong Hesus ay nakakakilos at nararanasan yung kanyang pagkilos. Amen? Sa pagitan ng bawat isa po sa atin na kung saan nakikipag-isa na yung mga kaloob na galing sa Diyos. Ang sabi nga po dito, napakarami. Hindi ka nagpapahayag ng salita ng Diyos. Minsan marami po tayong mga gawain. Lahat po ito, ang sabi nga lang dyan, buong sikap, buong galak lang natin gawin po iyan. Amen? Kapag tayo sumusunod sa kalooban po ng Diyos, inaayon natin sa kalooban ng Diyos yung ating ginagawa, ay sinisira natin ang anumang gawa ni Satanas sa buhay ng tao. Amen? Ang anumang gawain ni Satanas sa buhay natin, mismo sinisira po natin iyan. Na ang sabi nga po dyan ay, paglaban iyan sa kalooban ni Satanas. Sabi po, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang masama at lalayuan niya kayo. Amen? Kung puro mabuti ang ginagawa mo, lalayo talaga yung masama kasi mawawalan siya ng lugar sa puso natin. Amen? Mawawalan siya ng lugar. Ang sabi po ng ating Penso Cristo, sabi ni San Pablo ay ang ganito. Ang sabi niya, kapag tayo gumagawa ng mabuti, yung gawain ng masama ng kadiliman sa buhay ng tao, nawawasak natin. Sabi diyan, kapag ang inyong kaaway nagugutom, pakanin nyo. Kapag pag nauuhaw, painumin nyo. Daigin ninyo ng masama. Daigin ninyo ng mabuti ang masama. Amen? Nang sa ganun, ang sabi po, kapag pinakain mo yung kaaway mo, pag nagugutom, at pinainom kapag nauuhaw, ang sabi po, nang sa ganun, matauhan siya. Pag sinabing matauhan, makilala niya yung kanyang maling ginagawa, at yung maling ginagawa na iyon, mga kapatid, mawasak sa buhay niya at mapalitan ng kabutihang ipinapakita mo sa kanya. Ipinapadama mo sa kanya na kabutihan din na ipinaranas sa atin ng Diyos na dapat lang natin ibahagi para patuloy na sumagana ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag ginagawa natin yung mabuti, hindi natin sinisira yung ating kapwa, hindi natin sinisira ating sarili. Amen? Kundi lahat yan ay para sa ikakabuti natin. Pero mga kapatid, minsan may mga ginagawa tayo na rin mismo ang sumisira sa ating sarili. Meron bang ganon? May mga gawain na minsan ay pwedeng magawa ng pangkalahatan, minsan ayaw mo lang ituro. Amen? Kaya bumibigat yung gawain para sa'yo kasi ayaw mong ituro. Pero kapag itinuro mo, maraming matututo at marami kang magiging katulong kapag natutunan po nila. Kapag ibinabahagi natin yung mga mabuting dapat gawin. Di po ba? Pero minsan may mga tao minsan gusto suluhin na lang. Sinusulo na lang para makitang masipag siya. Pero alam mo minsan, may mga taong napakasipag. Andiyan dyan, tila baga gustong gawin lahat. Gustong gawin lahat. Ang problema naman, gustong gawin lahat, papakita lahat ng kasipagan, na tila baga siya ang lahat gumagawa ng lahat. Pero yung ginagawa niya na kasipagan, minsan ay nagiging daan para masira yung kanyang kapwa. Naunawaan niyo ako? Amen. Na minsan ginagawa mo yung mabuti lahat-lahat. Ayaw mo ibahagi, ayaw mo ituro, gusto mo ikaw lahat ang gumawa. Tapos kapag ginagawa mo, isusumbat mo kasi mga tamad yan. Amen? Naranasan nyo na ba minsan may pakiramdam kayo na para po kayong pampabigat? Na para sa ibang tao, mararamdaman mo sa mga tao minsan sa paligid mo, parang pabigat ako. Kasi ikaw pabigat minsan, kasi minsan gusto mong tumulong, pero hindi mo alam kung paano mo gagawin. Amen? Kasi minsan kapag hindi mo alam talaga kung paano gawin, hindi ka basta-basta mangahas kikilos para gawin yung dapat gawin kasi hindi mo alam. Amen? Kung paano minsan simulan. Tingnan niyo po ha. Pakinggan niyo po ito. Gawin natin ito, sabi sa ating binasa, gawin natin sa diwa ng pag-ibig. Diwa ng pag-ibig. Ang sipag mo nga. Pero sa tuwing gagawa ka, padabog.
Ano mararamdaman ng mga tao sa paligid mo? Kung ikaw isang Kristiyano, di ang sinisira mo yung pagiging Kristiyano mo. Bakit? Kasi yung ginagawa mong kasipagan, nagpapahayag ng walang pag-ibig. Ginagawa mo ng padabog. Ginagawa mo na para baga ang bigat sa kalooban mo. Nararamdaman iyan ng mga tao sa paligid mo. Kung yung ginagawa mo, magaan sa kalooban mo. Kung yung ginagawa mo, ginagawa mong may pag-ibig. Amen? Nararamdaman iyan ng mga tao sa ating paligid. Kung ikaw, Kristiyano, tapos ganyan ka gumawa sa mga gampanin na dapat mong gampanan, mga kapatid, nagpapahayag lang yun na kung saan wala sa iyo ang tunay na diwa ng pagiging Kristiyano. Bakit? Nahahayag sa paggawa mo na walang pag-ibig. Amen. Sino ang nasisira? Ikaw mismo ang sumisira ng pagiging Kristiyano. Amen. Na sinasabi natin, naglilingkod ako bilang isang Kristiyano, pero sa bawat kilos o paggalaw natin, tila bagay hindi panuntunan ng Diyos ang ating pagkilos. Andiyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Na minsan mga kapatid, di ba, minsan nararamdaman natin yan. Ang sipag mo nga, pinupuri ka ng iba. Pero andiyan minsan yung mga tao na kung saan napupunta sa iyo ang papuri, yung iba naman tila bagay napipintasan. Bakit sila napipintasan? Kasi minsan sinusulo mo, ayaw mong ibahagi. Amen. Kung may sa bawat ginagawa natin na mabuti, may nasisira naman, hindi tunay na kabutihan. Amen. Ang diwa ng pag-ibig, gawin natin may diwa ng pag-ibig. Pag sinabing diwa ng pag-ibig, hindi lang nakakabuti sa iyo, nakakabuti rin sa mga kasamahan mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito ang nais ng Panginoong Jesus nang sa ganun, ang sabi po diyan, maging ganap tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo at pakinggan po natin ang awitin pong ito. Sa awitin pong ito, nakakapaloob pa din ang mensahe po ng Diyos. Pakinggan po natin. Damhin natin buhat sa puso po natin. Want to know you more. In your presence, I feel secure. Yes, Lord. And try
the Son, to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you, as I worship you, as I worship you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. Knowing you. Ang paghahangad na makilala ang Diyos ay paghahangad na matutunan ang kabutihan ng Diyos. Paghahangad na matutunan kung paano magmahal ang Diyos. Paghahangad kung paano magpakumbaba tulad ng pagpapakababa ni Kristo para makapaglingkod, para maialay ang nararapat na paglingkod para sa ating ikabubuti. Tulad ng kanyang sinabi, na parito ako hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod para sa iyo. Ang paghahangad na makilala ang Panginoong Hesus upang siya mabigyan ng karangalan, kaluwalhatian. Paghahangad araw-araw na matularan ang kabutihang kanyang ginagawa. Panginoong Hesus, salamat po. Salamat sa inyong kagandahang loob. Nakamta namin ang kaligtasan. Salamat sa iyong kagandahang loob. Patuloy mo ipinagkakaloob ang aming mga pangangailangan. Dahil sa iyong kagandahang loob, Panginoong Hesus, ipinangako mo po sa amin. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Panginoong Hesus, dalangin po namin, pagpalain mo ang aming puso't isipan. Bihagin mo ang puso't isip namin, Lord, at dalhin sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Nang anuman ang aming gagawin, dakilang Diyos, ay makapagbigay kaluwalhatian sa iyo, makapagbigay sa iyo ng karangalan. Ama, dalangin ko po, ang bawat isang naparitong naghahangad makasunod sa iyong kalooban, patuloy mong biyayaan na magandang kalusugan, kalakasan araw-araw, balutin, Ama, ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo na ang divine protection mo ang siyang manatiling taglayin namin habang kami naririto, O Diyos, sa Hong Kong. At dalangin ko, Ama, ang pangako mong pagsasama, iparanas mo sa kanila. Huwag mo silang iwan, huwag mo silang pababayaan. Iniling ko, dakilang Ama naming nasa langit, punuin mo sila ng mabubuting bagay na kailangan nila araw-araw at ng kanilang mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoong Hesus. Ama, sa iyong kagandahang loob, narito po yung aming mga kahilingan, itinataas namin sa iyo. Kung paano mo ibinigay sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo, buong puso kaming nananalig. Hindi mo rin ipagkakait ang aming mga kahilingang inilalapit sa iyo, nakasulat man ito o nasa puso namin sa mga sandaling ito. Nakikita mo't nalalaman ang lahat ng iyan. At dakilang Diyos, sinihiling ko po, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipagkaloob mo nawa ang katugunan sa aming mga kahilingan. Salamat, Ama,
Pagpalain mo ang kanilang mga among pinaglilingkuran at gamitin din po, Ama, na pagpapala po para sa kanila, Panginoong Yesus. I-bless mo, Ama, pagpalain mo ang Hong Kong, ang mamamayan, Ama, sa Hong Kong, O Diyos, at ang lahat ng Pilipino rito. Pagpalain mo, Lord. Pagpalain mo rin ang aming bansang Pilipinas at ang lahat ng mamamayan sa bansang Pilipinas. O Lord, lalo ng aming mga mahal sa buhay, pamilya Dakilang Al Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Yesus. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa biyaya at pagpapalang kaloob mo sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan. Ating pong dasalin ang Psalm 91 sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang pagluso, pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilay ay sasaklolohan.
Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ng lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagpalaing tayong lahat. Thank you, Lord.